Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Hindi pa rin nawawala sa top 3 boards. Humahawak ng Digity boards sila IM Bersamina, GM Quezon at IM Consyo. Okay, at ito pong round number 3 ay kumbaga ramdam na ang bakbakan kasi syempre habang umaandar at papalapit ng papalapit sa round number 7, papalakas din ng papalakas ang kanilang mga kalaban. Kagaya ni National Master Angel Tenshi Biete. Ayan, na may rating na 2017. O, tumataas-taas na rating. At, syempre, I am Paulo Bersamina. Ito po ang una nating i-analyze. Tapos, susunod natin kina GM Denden Quezon and I am Consyo. Okay, simulan na agad natin. Tulungan nyo po muli akong pumili ng best game ha dito sa tatlong i-analyze natin. Ang ginawa ni Tenshi ay nag-E4. D5 naman si I am Pau. Ayan, tinira ang Scandinavian defense. Capture, D4. Okay, so normal yan. Knight F6. Knight C3, develop, may atake sa Queen at pinili ni IM Pau ang variation sa Queen A5. Kung sa bagay yan naman ang talagang pinaka-common. Pero meron ding Queen D6, meron ding Queen D8. Tatlo kasi yan yung notable moves na yan. Pero Queen A5 ang pinaka-popular dyan. Bishop C4, dyan talaga dinidevelop yan para makapaghatid kagad ng pressure. At nag-Knight C6, yan ang kakaiba. Kasi dito po, sa aking pagkakaalam, ang madalas talagang ginagawa dito, C6. Pangalawa, Bishop G4. Pangatlo, Bishop F5. Yan o. Yan ang mga natural eh. Pang-apat itong Knight C6 na pinili ni IM Pau. Sa akin pong pagkakaalam, yung variation na yan, ang balak niyan ay pag na-release ang bishop, magka-castling sa queen side, yung tore malalagay sa D8 at mape-pressure ang D-pawn especially. Magka-castling sa queen side. Okay, tingnan natin. At nag-H3 lang. Ayun, para pamigil bishop G4 ng black. Nag-E5 kagad. Bookline pa rin pero rare variation na ginagamit yan mga kamatyas. Hindi ako familiar dyan eh. Kinapture lang. Queen takes E5, Queen E2, hamon Queen to Queen, at nag-Bishop B4. Okay, bookline pa. Mataas din yung rating na naglaro sa black. 2485 ang rating dati. Bishop F4, bookline pa rin. Aral na aral sila pareho Bishop F4 para atakihin ang queen. Siyempre, pag kumapture, Knight G takes E2. Yan. Pero, bitin ang knight Kinapture, B takes C3, saka kumapture sa E2. Oo nga pala. Hindi pwedeng kumapture kasi nga nakapin eh. At nag-knight takes E2. Kumbaga, ganito ang naging decision ni IM Pau para, kumbaga, sa endgame, slightly better ang black kasi sa pawn structure. Pero, ang nakakatakot nito, bishop pair pa rin ang nasa kamay ng puti. Hindi pa rin biro. Lalo na, yung bishop sa F4 ay ready to capture na yung C7, no? Yan, tingnan natin. Knight A5, inatake muna ang bishop at nag-bishop B3. Nag-C5, ayun. Kumbaga may timing, Knight A5, okay. Naiiwas din yung pawn with timing. Yan, may nakikita akong C4. At dito, nag-castling sa queen side. Ayan, castling. Castling din. At nag-bishop D6. Lakas ng puti Rook E8, yun nga lang may tempo threat pa, no? Di pa makakapture sa pawn C5. Umalis muna ang knight at timing naman na madepensahan ang pawn C5. Okay. At nag-bishop A4, tusok uli sa tore. Sinalubong na ng bishop, capture, at nag-rook HE1. Knight C4, atake sa bishop, knight F5. Okay. Bukod sa depensa, meron bang mga pasok knight E7 check? Tingnan natin, nag-G6, talagang pinaalis kagad. At Knight E7 checking, E5, at nag-Bishop to G3. Ayan, kasi nga, kakapturin na ito. At yung Bishop G3, may pasimpleng threat sa Knight. Knight F6 ilag, at nag-Bishop H4. Hinabol. Rook AD8, at nag-Rook D3. Ayan, okay. Rook D3, ang gustong mangyari ng puti, pag kinapture, ay marirepair ang double pawn. Yan, marirepair aayos ang double pawn no? O aayos ang pawn structure At, kinapture nga. Capture, Knight D6. Okay. Pinaayos ang pawn structure pero
Ang delikado naman dito, yung knight nakapin pa rin kahit papaano, no? King D2, ayan, para makaalis na yung knight, anytime may depensa na ang tore, at nag-knight G8, ayun. Knight C6, umiwas para may threat sa A7, at nag-rook C8. Kasi pag kinapture ito, may rook A8, may bawi doon, tagos ang bawi sa A2. At dito nag-knight E5, knight F5, pinuntahan ng bishop, tineret, umiwas, kinapture-capture. Na dito po mga kamatsas, ay kitang-kita na meron na namang double pawn. Okay, pawn structure na naman ang difference, pero masasabi pong mahirap pa rin. Almost equal rin talaga. Mahirap, no? Mahirap gapangin to. Knight F6, Knight C4, Rook C7. Pero ang maganda dito, talagang porsigido ang bawat isa na ituloy ang laban. Umaali-aligid ako dyan mga kamatsa sa aking pagkakatanda. Tinitignan ko. Napaka-serious nilang dalawa and then pareho silang fighter. Kaya nakakabilib ang kanilang confidence. Nag-knight D5 at nag-G3 kasi tatalon yung knight sa F4. At dito nag-rook D7. O yan. Dito matututo tayo mga kamatya sa mga tiyaga-tiyaga. No? Paano magtiyaga sa position. Rook E8, Knight C7, threat ang tore, iwas, at nag-Knight E6. Rook A8, ayan, para kumbaga, hindi basta-basta makaalis ang tore, natatali din para depensahan yung pawn sa A7. At nag-Knight G5. Ayun, nangalikot na si IM Pao. H4. Ayun! Tinamaan doon ang check. Tinamaan. Ayun, nakakuha ng isang pawn. At dito nagkaroon ng diferensya. Siguro mga kamatyas, yung rook stay lang sa E-file. No? Kumbaga, mamaya na yung rook A8. Mas mahalaga yung role ng rook sa E-file para wala ring mga check-check na ganon. Mapigilan din yung mga ganon-ganon. Okay, Knight E5, threat ang tore, Rook C7, G5. Okay, G5, takes, at nag-F6. Ayan. Kumbaga, binirik na kagad ni IM Pao para magkaroon talaga, makatawid talaga, maramdaman talaga yung extra pawn advantage sa king side. Rook D7, tiyaga talaga eh. Rook E8, Knight D6, Rook E6 kinapture, and then Knight E5. Okay, threat ang tore sa D7. Okay, kinapture at dito nag-king D2. Hindi na naman po makain-kain itong pawn G5 kasi may knight E4 check eh. Double. Kaya ingat tayo sa mga ganong trick mga kamatyas. Nag C4. Okay. Teka muna, C4 pakain. Kasi pag kinapture ito, may knight to E4. Okay. O kaya pag kinapture ito, pwede palang sabayan knight takes C4. Sorry, no? Nakahangi nga pala yung tore. Dinidepensahan lang ng knight. So yung C4 ni IM Pao ay nagandahan ako dyan. Rook takes, and then nag-rook C8. So dito po, ang evaluation bar ay 0.09. Sa madaling sabi, equal talaga. Talagang ang pinagkaiba lang, may kaunting advantage lang ang black. Kaunti lang naman kasi nga isolated pawns eh. Rook E5, Rook C7, Knight B4, Knight C4, Rook G5, and gumanon. Okay, Rook D7, Knight D3, Rook E7, Knight F4. Pagkakatanda ko dito parang sa oras. Kumbaga parang nakakita dito si IM Pao na may pagkakataong makomplicate ang game sa pamamagitan ng time factor. Oras, no? Lamang si IM Pao ng oras dito sa pagkakatanda ko. Knight D3, Rook F5, King B3, Knight A5, King B4, and Rook H5. Rook G4 pinigilan, yung check. Okay, Knight C6 check ulit at bumaba doon. Knight F4, check. Gumanon, check ulit. Gumanon at nag-knight. Kumbaga parang kinakalikot talaga ng kinakalikot. Ayun, check muna. Ayun! Doon pala nadali. Doon pala nadali. Na 2 moves mate. Ayun na dito ang correct play is only King B3. Yun na nga po yung sinasabi ko. By time factor, kahit na equal ang position, by time factor, malaki ang risk ng konti na lang ang oras o malaki na lang ang risk na magkamali talaga yung nasa lower time control. Ayun. Kaya ang lesson dito mga kamatyas, pag sa ganitong position, kahit na equal pa yung pawns, nakita nyo for example, 2 minutes pa kayo. For example lang tapos ang kalaban nyo ay naglalaro sa 30 seconds and below. Kahit may increment pa yan per move, may factor pa rin na pwedeng magkamali yung nasa low time control.
Kaya ituloy-tuloy nyo lang, no? Kasabay ng pag-iingat at pagkatyaga, malaki pa rin ang chance sa manalo sa ano naman, sa winning time control naman or sa with higher time control. Ayan, napagtyagaan oh. Rook G3, blunderations, and 2 moves mate. Pag-check na mate pa. Kasi po, pag nag-king A3, ay may knight C4. Ayun. Pero ang galing ng pinakita ni NM Biete dito, no? Kasi pinahirapan niya ang Olympiad player and candidate Grandmaster Bersamina. Okay, ito naman pong susunod natin. Laro naman ni GM Daniel Quezon. White dito si Grandmaster Daniel Quezon at ang kalaro niya ay si Jamiel Piel. Yan, tingnan natin. Knight F3 si Denden, Knight F6 si Piel, G3, G6, okay. Approaching King's Indian Fianchetto. Pero dahil nag C4, C5, ito yung tinatawag na English symmetrical variation. Nag D4, okay, para makapagpaluwag kagad sa sentro, development sa mga pyesa, Knight C6, Knight C3, and kinapture ang Knight capture and then D6, Queen D3, ayan. At ramdam ko rin kay GM Denden na talagang aral na aral niya ang linyang ito. Naalala ko, laro ko to dati kay Wesley So, mga kamatsas. Naglaro kami sa Subic International Open. Puti ako, black siya. Ayan, winning na, natalo pa. Quality up bumigay sa panic time. Bishop F5 and nag E4. Bishop E6. Nag B3. Ayan, ganyan kasi ang ginagawa ng puti dito eh. Yung parang symmetrical or parang Maroxy bind na kinukunat-kunatan lang ng developments. Rook C8, Bishop E3, nag A6 at dito nag E5. Yan ang medyo kakaiba sa akin. Teka muna. Novelty, sabi ko na kakaiba eh. Ang normal kasing ginagawa dito, Rook AC1 o kaya Rook FD1 o Bishop D4. Yan po ang mga notable moves. Pero dito, nag E5. Aba, interesting. O yun nga lang, nilagyan ng gradong bad move ng computer engine. Ibig sabihin, hindi nagustuhan mga kamatsas yung sacrifice na yan. Pero ang basa ko naman dito para mabuksan yung diagonal at ayun, makapitas ng pawn sa B7. Knight G4 ang ginawa dito ni Piel. Okay. Knight G4, threat ang bishop. Kinapture ang pawn B7 at nag-rook B8. Bumalik lang. Kinapture ang pawn E5 at nag-queen D2. Ayan. Number of pawns, pantay lang. Pero solid pa rin talaga yung puti kasi lalo na pag yung tore nakaganyan, no? Parang Maroxy bind effect. Tapos may weak pawn sa A6. Bishop H3. Aba. Ramdam na sa round number 3 yung lakas ng mga nakalaro nila, no? Bishop H3, sacrifice, pag kinapture ang idea, lulundagan ng knight, double mga kamatsas. Yan po ang simpleng ibig sabihin yan. Pero hindi pinansin, nag-rook AC1 lang, queen D7, at nag-F3. Ayun na, kumbaga parang talagang mawala na ang ilang na nakakailang dyan sa F3 square na yan. Kinapture-capture na at nag-H5. Ang plano, mag-H4, annoying plan, annoying attack sa king side, at nag-Bishop G5 lang. Okay, at iniintay dito ni Denden na mag-F6 ang black. Pinoprovoke talaga yan para pag nag-F6, aalis lang uli ang bishop, pero ang bishop sa G7 ay barado. Okay, makakapagpabara. Rook E8, pero alam din ni Piel yung ginagawa nyo. Rook B7 para talagang suportahan ng todo ang pawn E7 and nag-Bishop H6. Okay, plano ng ipalit. Capture, capture, at nag-Knight C3. So dito po mga kamatsas, ang problema ng black dyan ay yung weak pawn sa D6. Okay, inuunti-unti ni Denden yung mga weaknesses no? Queen C6, Rook D1, ayan na, sinimulan na. Rook D7 depensa and nag-Queen E2. Knight G4. Okay, hindi pwedeng capturein dahil nakapin. Nag-Rook D4 muna. Knight F6 at dito nag-Rook D1. Okay, patong lang sa weak pawn at nag-Rook D2 E4. Yun. Gusto ko yung ginagawa dito ni Piel no sa portion na ito kasi hindi naman pwedeng didepensa ka na lang lagi sa weak pawn.
Kailangan din talagang gumawa ng counterplay. Kaya tama yung ginagawa dito ng black eh. Capture, capture, queen f3 pin at f5. Ayan, para talagang manatiling matibay yung knight. At kinapture, capture, rook d5. Okay, a5. Okay. Rook d2. Dito po, pinapainan dito ni PL si GM. Kasi pag kinapture yan, imagine niyo po, pag kinapture, mayroong rook to e2. Ayun, check at obligadong hihiwalay ang king sa pagkakadepensa sa queen. Babagsak. Okay, maliwanag? Para at least maintindihan natin ang nangyayari. Kaya nag-rook dito muna para walang rook e2 check. At nag-a4, ayun. Ginamit na pambasag. C5, ayun. Yan pa ang isa sa mabigat dyan kasi talagang nakapin nga. Mukhang talagang babagsak na talaga ang pawn sa d6. Kinapture, capture muna and rook e6 para talagang depensahan ng todo. At ayun, bini4. Maintain lang. Grabe, no? Kita nyo yung mga discarding grandmaster talaga, no? Queen b5 at nag-queen c3 check muna, king h7 and nag-push. Rook e2 check para makagulo-gulo pero tinirahan lang ng king f3. At dito, okay, parang lumalabas na trap, ano? Pag rook e2 check parang napasubo. Nag-resign po dito si PL. Bakit? Nakahang kasi yun, nakahang din ang tore. At halimbawa, yung tore ilagay natin sa e7, pinaka-support sa e2, magro-rook takes. Ayun nga pala. Bitin na nga pala yung queen sa b5. 10 bits na nga pala. Dami palang bitin. 3 pala nakabitin. Bitin yung tore, bitin yung queen, bitin ng tore sa d7. Ayun, kaya po nag-resign. Multiple bitins pala. Okay. So, yan ha. Nakakadalawa na tayo mga kamatyas. Timbangin nyo po. At pagkatapos nating i-analyze ang pangatlong laro, ay bigyan nyo po ako ng inyong napusuan, napili na best game for round number 3. Lapag nyo lang sa comment section below. Tulong nyo na po mga kamatyas, ano? Para yung ibibigay na $200 ng Internet Chess Club as best game overall ay maging sulit naman mga kamatyas. Kumbaga, isa kayo sa bumoto sa mapipiling best game sa kabuuan ng 16th edition kamatyas. Okay, kay IM Conscio naman tayo. White naman dito si candidate Grandmaster IM Michael Jaco Conscio Jr. Ayan, at black naman dito si GMG Gerald Ferriol. Ayan, kung inyo pong FYI lang po, no. Ito pong si Gerald Ferriol ay isang organizer din at nagpapalaro, no. GMG Tournaments yung kanyang title na madalas kong mabasa. At may pwesto siya sa Binyan, Laguna, mga kamatyas. Ayan, sana makapunta kayo sa kanyang pwesto. Okay, ang picture niya po yung nakapula sa taas at katabi niya si GM Darwin Lailo. Ayan, baka mapagkamalian nyo yung sa kabila ay si GM Darwin Lailo. Ang nakapula si Gerald Ferriol. Okay, at si IM Conscio po ang puti dito. Ang ginawa ni Jaco, nag D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3 at ayun, pinasok ang ayun, nako, naalala ko nung ako'y bata pa dito. Inaral ko sa putito eh. Kung tawagin ay Botvinnik Gambit, no? Semislav. Nag E5, ayan, at H6. Nako, maganda tong laban na to. Bishop dito. Dito kasi, binigyan ng bad move yung bishop dito ni IM Conscio. Dito kasi, ang talagang linyado, yung bishop H4, yan ang pinapasok ko dyan eh. Ayan, no, nung bata ako, paborito kong aralin to, yung hahabulin ng G5 kasi nakapin na nga eh, di ba? Hahabulin ng G5 yan. Tapos yung sinasacrifice ng knight dyan, no? Tapos kakapturein, capture, knight BD7, tapos pwedeng capturein, meron ding linyang G3. Ayan, no, ito yung linya na to, mga kamadyas, oh. Nung bata ako, naalala ko eh. Suyod na suyod ko yun eh, pero ngayon, ewan ko. Dahil tayo nagkakaedad na, nakalimutan na. Pero itong bishop dito ni IM Conscio ay interesting. Pero yun nga lang, binigyan ng bad move kanina yan. Ngayon, wala na yung bad move. At slightly better sa black. Yan. Tingnan natin. Knight D5, Knight E4, Knight D7, B3. Yan, para basagin na yung matigas na pawn structure. Bookline pa rin. Capture. 8x B3. Ayan. Dito, tanggap ng puti na 1 pawn down talaga mga kamadyas. Pero, ang kapalit naman yan, nilagyan ko na ng arrow
mainam na control ng puti sa A-file, may pressure sa A7, tapos weak ang pawn sa C6, and then meron din kailangan bantayan ng black na D6 and C5 squares. Tapos pag yung bishop nakalagay na sa D3, yung diagonals papunta sa king side, napakaganda. So sapat po na masasabing compensation ng puti sa isang pawn na binigay. Okay po? Ayan, balik tayo and nag-bishop E7 at yan naman ang novelty. Nilagyan ng bad move, bad novelty lalabas. Dahil ang old line na nakatala pa sa libro, may tumira na ang rating ay 2272 ang rating. Ayan, A5 ang tinira. Naganap noong 2018. At ang resulta ay tabla. Ayan. Pero itong bishop E7, new move. And nag-bishop A5, sinundutan ng bishop. Knight B6 and then rook C1, threat ang pawn sa C6. And nag-castling lang. Aba, kinargahan. Depensa, kumbaga parang hindi sa depensahan yung pawn, kinaslingan lang. Pag kinapture kasi may tempo bishop B7, ang habol na lang dito ng black ay mabilis na developments. Kaya kumbaga parang na-realize ni Ferriol na yung pawn sa C6 ay ibigay na lamang. Pero hindi pa rin nakuha sa ganun si I.M. Concho. Nag-bishop D3, mas importante sa kanya ang developments. Nag-bishop B4 check, capture, at nag-bishop B1, nag-A5. Ayan, para iparamdam na ng black na meron siyang extra pawn. Pagagapangin yung pawn na yan. Nag-G4, yun lang. Iyan ang matindi mga kamatyas. Interesting. Hindi nag-castling, G4 pa. Abay, malupay sa. Nag-knight 6 D5 at nag-G5. H5, okay, para ma-maintain na sarado yung position at hindi mabuksan, lalo na nakapag-castling na dyan. Nag-knight F6 check dito si I.M. Concho. Aba. Napabilib ako sa tira na yan starring knight F6 check. Wow! Sacrifice at kinapture ni Gerald. Capture. Yun nga lang ang kapalit po ay napakatinding. Naku po, andyan pa. Naku po. Hindi ba parang kung tawagin nila yan, hubad na hubad yung king dyan? Knight F4. Okay. Parang malaking delikado kagad. Unang tingin pa lang, parang delikado na. Pag queen D2 atake sa knight and tagos doon ang napakalakas na rumaragasang atake, mga kamatyas. Grabe pala. Okay, nilagyan ng depensa yung knight para talagang yung knight ang makakapagpalak. Okay, kasi queen na lang ang kulang tapos na laban eh. Okay. At nag-queen C2. Sinilipan naman ng ganyan. May ulo, may buntot. Threatening matyas doon. At hinarangan ng knight. Ayun, dito mga kamatyas, natumbukan na naman ni Jaco ang napakatinding brilliant move na gustong-gusto ng computer engine. This time, papasel ko sa inyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita ng brilliant sacrifice, rook takes, capture, queen takes. At dito po nag-rook A7 para makover ang 7th rank dahil mamatyasin na talaga. And nag-queen H6 check, king G8, at nag-king to D2. Ito na po ang paparating na super deadly rook G1, pamatyas ang black king, at nag-knight takes F6. Kailangan na pong ibigay ang pyesa na yan. At kinapture lang. At dito po kumapture, rook G1 check, and the rook G7. Ayan. So ito po pala isipan almost nandyan na Almost nandyan na. Pero mga kamatyas ang evaluation bar nakakagulat, equal pa rin pala. Ibig sabihin, eksakto rin ang ginawa dito ni Gerald, no? Bishop H7, checking F7, kala ko kinapture na yung pawn. Check muna. Okay. Kasi po kung magkiking E7, may rook takes G7. Wala na. Lalabas one piece daw ng black. Kaya ginawa ni Gerald ay talagang nakipagsabayan na pong nagpa-queenless.
Ayan. O, tama naman ang decision kahit papaano may laban-laban yung ganito kumpara dun sa kanina. Okay, so ito po, ayan, no? Ang yun nga lang, napakahirap kalaban. Reyna yan eh. Mahirap kalaban talaga. Oo, mahirap yan. Daming galamay. Oh, ubos. Napagtitempuhan. Simot. Simot ang mga pawns. Ayun, check doon. Ganon, no? Tibay, oh. Wala na. Kumbaga, uy! Grabe yun, ah. Ha? Ang lupit nung check na yun, ah. Kinain lang. Kasi kung mag-king takes, meron pong queen F3 check. Kuha yun. Ngayon, tore pinang-capture, ganun lang. Kasi kakainin na rin kasi yung pawn eh, no? O sige, takes, ganun. Control. O, di ba maganda yung ginawa ni Gerald eh, kahit pa paano, ayun lang. Ayun lang. Pagka-check talaga dyan, kahit pa paano nagkaroon ng laban. So, kaysa naman sa ano. Ayun, may ganun eh. Ayun, no? Ayun. Bakit pumunta ng G8? Kasi wala na rin. Okay. King G8 and then tapos na po ang laban. Nanalo si IM Consyo. Okay mga kamatya, sa palagay nyo po ay King E8 lang dapat ang tire, no? Bakit kaya? Ano ba nangyari? Pero King G8, hanggang dyan na lang ba? Parang hanggang dyan na lang eh. O nga, 1-0 na nakalagay eh. O, pero equal pa rin naman ang evaluation bar. Dapat King E8 to. Equal pa rin daw mga kamatyas. O, equal o. Kasi malayo yung pawn eh. Oo nga, malayo eh. No, paano kaya yun? Pagka gumanon kasi may H3. O pag nag-H3 naman dito puti, may King E8, sakto naman sa basic king and pawn ending na equal yan. O, maaring time control siguro. O kaya nanalo ang puti. Yan, nakalagay kasi 1-0 na. King G8 pa ginawa ng black. Okay, sa tatlong inanalyze natin mga kamatyas, ano sa palagay nyo ang napusuan nyo na magandang laban? Game 1, Game 2, o Game 3? Lapag nyo na lang din po sa comment section below mga kamatyas. Okay, maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.